temple called as living stones where you're enthroned. As you rose from death in power, so rise within our worship, rise upon our praise, and let the hand that saw you raised clothe us in your glory and draw us by your grace. Oh, the glory of your presence, of your presence. We, your temple, give you reverence. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace, as your presence now fills this place. That's right, lift your hands and worship Him. Jesus, all glory creating us a temple called as living stones where you're enthroned. As you rose from death, as you rose from death in power, so rise within our worship, so rise upon our praise, and let the hand that saw you raise clothe us in your glory, draw us by lift your hands. Oh, the glory of your presence, of your presence, we
lift up our hands and just pray in the Spirit for a little bit. I believe God is going to call us into greater glory in His presence. Spirit of glory is coming upon us here in this place. Shigarabahaya dalaba, shigarabahaya dalaba, shigarabahaya dalabahaya. God has a deeper work that He wants to do here in City Harvest Church. Shigarabahaya dalaba, shigarabahaya dalabahaya. The word of the Lord will tell us in 1 Peter chapter 4 and verse 12. It says, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rest upon you. On their part He is esteemed, but on your part He is glorified. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. The Bible tells us this, that rejoice to the extent that we partake of Christ's sufferings, because when His glory is revealed, He doesn't say if His glory is revealed, but when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. God says that as we walk through every trial and every test, there is a glory that is waiting for us, a greater glory that is bringing us through. That as we walk through the way of the cross, know that there is a resurrection for every death that we go through. You know, as we begin to sing this song about the hand that raised Christ from the dead, God wants us to experience that hand upon our lives. If you have a sickness in your body, today that hand of resurrection can be upon you. Today you're going through an affliction, you're going through a difficult time, whether is it financially, na tayo dahil alas 7 na po. that as you walk through with Jesus Wala Christ, pa nagsisend ng mga prayer request natin. but there is a greater Mamaya po, glory balikan na lang po waiting natin. in store for you. Good evening po. Good evening. Tatlo kami. Pastor Alive. Good evening po. Opo. Good evening po. Hindi po. Sige po, good evening. Sige po, magsisimula na po tayo. Pero, yung mga may prayer request po, sulat po natin. Sulat kanina, sinend na po ni Pastor Vic yung prayer request. Internal prayer request natin is yung LGC vehicle. Tapos yung ating LGC Alayao mission trip. Ay, balot. Pabili po. Pabilan. 18th year anniversary ng Loving God Church. Ilang years na po? 18 years. Sa last Sunday po ng June ito. LGC membership. Mga commitment na rin ng mga ng ating mga members po. Kaya sabi ko wala nang service dito. Sabi kay Papa. Wala nang service sa last Sunday. Na lang tayo. O, dito na lang kayo umattend. Yung mga umattend hapon. Ay kaya lang baka masyadong Yun po yung gusto kong alamin kasi marami nga po kami. Mga Metroville Si Pastor Vic po na magde-design. Si Bing. Diba? Magkano service tayo sa hapon? Health. Okay, protection and good health.
Financial breakthrough. Ayan, financial. Tag-ulan lang. Opo, financial. Breakthrough. Ayan. Mas muna isa lang. Ayan, parang Ay po. may kukulang. Yung mga magpapahabol, mamaya balikan na lang po natin. Simula na po tayo. Sige po, pray po tayong lahat. Tayo po'y manalangin para simulan ng gawain ito. Aba namin Diyos na dakila, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa muling pagsasama-sama mo sa amin sa virtual prayer meeting. At dalangin ko po, Panginoon, sa mga oras na ito, ang mga kapatid namin, Lord God, na dadalo sa gawain ito. Nawa, Lord, ay mabless sila at pakilala ka pa, Panginoon, ng lubusan at ipakita mo sa kanila, Lord, na ikaw ang Diyos na dapat binibigyan ng importansya at binibigyan ng halaga dahil ikaw ang nagbigay ng buhay na ito. Salamat po, Diyos, sa mga kapatid namin ito na patuloy na naglilingkod sa inyo sa kabila ng anumang balakid ng COVID-19 ay naroon ka pa rin, Lord, at iningatan mo ang bawat isa. Maging sa mga kapatid namin, Lord God, na na may mga request ngayong gabi, alam ko na sila po ay inyo nang sasagutin sa kanilang mga request. At dalain ko, Panginoon, na patuloy mong ingatan ang bawat isa at maging sa pag-aaral namin ngayong gabi, ikaw pa rin, Lord God, ang siyang makilala ng bawat isa na sa gayon ay manatili kaming malakas sa lahat, Panginoon, na magiging hamon sa aming pananampalataya. At purihin ka, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Si Pastor Ruth po ang magtuturo ngayong gabi. Ang dilim, di ba? Okay. We can start na po, Pastora. Okay, buksan po natin ating Bible. Sa aklat po ng 2 Kings, chapter 18, 1 to 8. 2 Kings. Second Kings. Apo. 2 Kings 1 to 8. Second Kings Chapter 18, 1 to 8 po. Babasa ko. Okay, basahin po natin ang 2 Kings, chapter 18, verse 1 to 8. Nang ikatlong taon ng paghahari sa Israel ni Osias na anak ni Ela, naging hari naman ng Juda si Ezekias na anak ni Ahaz. Siya'y 25 taong gulang noon at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Abi na anak ni Zacarias. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Ipinagiba niya ang mga dambana sa mga sagradong burol at ipinasara ang mga sinasambang haligi, pati ng ibuto ni Asherah. Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises na kung tawagin ay Nehustan sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso. Nagtiwala si Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa mga naging hari ng Juda na una man o sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang binigay ni Yahweh kay Moises. Kaya't pinagnubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Naghimagsik siya sa hari ng Assyria at tumangking pa sa Ammon. Natalo niya ang mga Filisteo hanggang sa Gaza at sinakop ang lahat ng bayan sa paligid nito, mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaki lungsod. Pilihin po ang pagbabasa sa salita. Amen. Ay ito ang manalangin muna o aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Minsan pa po nagpapasalamat po kami na sa araw na to, sa gabi ito na kasama po namin kayo sa aming prayer meeting, although na ito'y virtual, malayo mang isa't isa sa amin, ngunit Ama, pinaglalapit mo kami sa pamagitan ng Santong Espiritu. Pagpalain mo po ang iyong mga salita, O Diyos, at bigyan mo ito ng kapahayagan mo at nais mo na marinig ng bawat isa sa amin. Lord, use us mightily in your name. Pangunahan niyo po at maghari po kayo
at magsalita po kayo sa bawat makikinig sa gabing ito. Maraming salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, pag-aralan po natin ang kasaysayan po ni Haring Hezekias. The Mark of the Champion. Galing naman ng buhok ko. Sorry, lagay mo na nga. Ayaw niya. Masyadong lumilipad ang buhok ko. Tingnan na kayo ha. May lumilipad dito sa ulok ko. Okay po. The Mark of the Champion. Hallelujah. Gusto po ba natin maging champion? Amen. Amen. Maging champion mga Kristiyano. How to be a successful Christian. How to be a champion. Amen. Hallelujah. Kaya pag-aaralan po natin ngayon si Haring Hezekias kung paano po siya naging champion ng mga champion. Amen po ba? Kaya tandaan po natin, dito sa kasaysayang ito, nakikita po natin na marami din pong mga problema si Haring Hezekias. Nagkaroon din po siya ng mga persecution sa kasaysayang ito. Ngunit, ang pinakamaganda po rito ay hindi siya iniwan ng Panginoon, kaya naging champion siya. Amen po ba? Naging champion siya sa lahat ng mga hari kasi walang nakatulad sa kanya. Nang 29 years siyang naghari, walang nakatulad sa kanyang paghahari. Kaya sa gabing ito, paano ba maging champion? Paano ba maging successful? O na maging successful ang buhay natin bilang mga Kristiyano? Na kung paano po tayo ay makalakad ayon sa kalooban ng Lord. Naging champion siya sa mata ng Panginoon. Anong sekreto ni Haring Hezekias? Bakit naging successful ang kanyang paghahari ng 29 years? Praise God. Hallelujah. Kaya unang-una po, mga kapatid ko, bakit siya naging champion? Dito sa verse 3, verse 3 po, sabi nga dito sa verse 3, at dilim kasi. Naging kanibid-nibid siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Amen. Dito sa verse ko sabi, nagkaroon siya ng buong pusong pagtitiwala sa Diyos. Yung nagkaroon siya naging kalugod-lugod siya sa mata ng Panginoon kasi yung pagtitiwala niya sa Panginoon, sobra-sobra. Sumusunod siya sa batas ng Diyos. Ano po bang ginawa niya? Yung lahat na galit ng Diyos, na ayaw ng Diyos, ay dineklara niya na tanggalin lahat ang ayaw ng Diyos. Ano ang ayaw ng Diyos sa verse 4? Ano sabi sa verse 4? Ipinag-iba ang mga dambana sa mga sagay ng puron at ipinasira niya ang mga sinasapang haligi pati ang lipunan ni Asherah. Tinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises na kung tawagin ay Rustan sapagkat ang sa panahon yun ay pinagsusunugan pa nila ng insenso. Amen. So unang-una po, na magkaroon po si Haring Hezekias ng buong pusong pagtitiwala sa Panginoon at sumunod siya sa batas ng Diyos. Ang unang-una niyang dineklara sa lugar ng kanyang paghahari ay tanggalin ang lahat ng ayaw ng Diyos. Ito yung tanggalin ang mga Diyos-Diyosan. Amen? Tanggalin ang lahat ng Diyos-Diyosan sa kanyang kaharian. Dahil ito po ay batas ng Panginoon. Ano sabi sa Exodus, sa chapter 20 verse 3? Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Amen? At ayaw ng Lord ng Diyos-Diyosan. Kaya yun ang ginawa ni Haring Hezekias, ang tanggalin lahat ang ugat ng kasalanan. Sorry po. Tawag ng tawag. Ayan. Sorry po, napindot kasi si Dundon, tawag ng tawag. So, ganun po ang ginawa ni Haring Hezekias. Diniklara niya sa kanyang kaharian, sa kanyang paghahari, na tanggalin ang lahat ng ayaw ng Panginoon, tanggalin ang lahat ng Diyos-Diyosan sa kaharian, durugin ang ugat ng kasalanan. Ito ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen po ba? Yun ang ayaw ng Diyos. Kaya yun ang unang ginawa ni Haring Hezekias nang siya ay maghari na. Ang durugin lahat ang mga sagabal
o mga kinaayawan ng Panginoon. Sa atin ngayon, ano ang nais ipadurog ng Diyos sa atin? Amen po ba mga church member, mga kapatid sa Panginoon? May nais ipadurog ang Panginoon sa bawat isa sa atin para tayo maging champion. Gusto niyo bang maging champion, mga minamahal? So sumunod tayo, may nais ipadurog sa atin ng mga ang Panginoon. Ano 'yun? Personal Diyos-Diyosan. May personal Diyos-Diyosan tayo. Amen? Meron tayo mga personal Diyos-Diyosan na kinahumalingan. At ito ang nagiging sagabal para tayo lumago bilang mga anak ng Diyos. Lumago spiritually. Kailangan durugin natin ito. Ano bang nakakasagabal sa pagsunod natin sa Panginoon? Yung mga gusto natin, yung mga likes natin, yung mga bagay na nagpapasaya sa atin ng pansamantala. Amen? Yun ang tanggalin at idurugin natin sa ating buhay. Yun ang mga personal Diyos-Diyosan na naging sagabal para mapaglingkuran natin ang Panginoon. Kaya tandaan po natin yun, isa pa yung mga bagay na nagpapalago sa atin, nagpapalayo sa atin sa puso ng Panginoon. Amen? Ito ba yung sinasabi kong mga bagay na naglalayo sa atin sa kalooban ng Diyos? Ano ba yung naglalayo sa atin sa kalooban ng Diyos na hindi tayo makasunod sa kalooban ng Panginoon? Si sarili. Amen? Si sarili. Ayusin natin si sarili natin. Ipasakop natin to sa Lord kasi minsan si sarili matigas din ang ulo. Kaya dapat ito ay ayusin natin sa harapan ng Panginoon. Maging humble tayo sa harap ng Panginoon. Ano pa ang mga dapat durugin? Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat-lahat ng bagay sa ating buhay. Katulad ni Haring Hezekiah, kaya siya naging champion ay ang sumunod sa kalooban ng Diyos at sumunod sa batas ng Diyos. Pangalawa, ang manatiling tapat sa Diyos. Amen? Ang manatiling tapat sa Diyos sa verse 6. Ano sabi sa verse 6? Pastora, please. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang ibinigay ni Yahweh. Amen. Hindi siya nagsawa sa paglilingkod sa Diyos. Hindi siya nagsawa sa pagtawag sa Diyos. Buong puso niyang pinakikinggan at nagpapakumbaba siya sa Diyos. Tulad ni Lord, di ba? Si Lord mula sa pool, nagpakumbaba siya sa harapan ng kanyang ama. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya inangkin na siya ay maging Diyos, kundi sumunod siya sa kalooban ng Diyos. At ano ang naging reward? Sa Philippians chapter 2 verse 8, ano ba ang reward ni Lord sa kanyang ama? Sa kanyang amang Diyos, anong ibinigay sa kanya? Itinampok siya at binigyan ng pangalan ng higit sa lahat. Philippians chapter 2 verse 9, yun ang bunga ng pagsunod ng Panginoon. At si Haring Hezekiah, ano ang bunga ng sumunod siya? Na buong puso siyang nagmamahal sa Panginoon, buong pusong sumasamba sa Diyos. Anong reward niya? Verse 7, hindi siya nilayuan ng Diyos. Sinamahan siya ng Diyos sa loob ng 29 years na kanyang paghahari. Wala nang nakasunod sa kanya wala nang nakahigit sa kanyang mga hari. Mula nang maghari si Haring David, si Haring Hezekiah. Tinularan niya ang kanyang amang ninunong si David, no? Kung ano si David noon, ganun din si Hezekiah. Naging tapat na naglingkod sa Panginoon at sumunod sa kanyang mga utos. Kaya nanatili siyang tapat sa Diyos. Nanatili siya, kaya naging champion siya sa paningin ng Panginoon. Hallelujah. At anong naging reward? Ang reward ni Hezekiah ay hindi siya nilayuan ng Diyos. Sinamahan siya ng Diyos hanggang matapos ang kanyang paghahari. Amen? Yun ang kanyang reward. Hallelujah. Kaya gusto ba nating maging champion tayo sa Panginoon? Pag sumunod tayo sa Panginoon, alam ko may reward si Lord.
Ano ang reward ni Lord pag tayo nakasunod sa Kanya? Sa Matthew chapter 25, verse 34, I think, 34 o 40. Hindi ko lang po maano, anong verse, basta chapter 25 ng Matthew. Well done, good and faithful servant. Welcome to the kingdom yun sa harap ng Panginoon. Amen po ba? Kaya church, maging champion tayo kung tayo'y manatiling tapat sa Diyos at huwag magsawa sa pagsunod sa Panginoon, huwag magsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Tiyak na tiyak, 100%, magkakaroon tayo ng crown. Amen. Crown. Tandaan mo, 5 klaseng crown yun, no? Hindi ko nababanggitin. Pero crown, then, well done, good and faithful servant. Yun ang ating makakamtan pagdating ng panahon, nabibigyan tayo ng reward kung tayo ay manatiling champion sa harapan ng Panginoon. Kaya, ano ang naging gantimpala ni Haring anong gantimpala ni Haring Hezekias sa 100 sa verse 7? Sabi ko nga kanina, ang gantimpala ni Haring Hezekias verse 7. Kaya pinagnibayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa paggawa. Amen. Nagtagumpay siya sa panahon ng kanyang paghahari. Yan ang unang gantimpala na binigay ng Diyos kay Haring Hezekias. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Hindi siya pinabayaan ni Yahweh, kundi nagtagumpay siya sa panahon ng kanyang paghahari. Pinatanyag siya ng Diyos ang kanyang kaharian sa verse 5. Okay? Pinatanyag ni Lord. Pinagtanyag kasi hindi siya pinabayaan. At walang makatulad sa kanya na mga sumusunod na mga hari. So naiiba siya dahil hindi siya iniwan ng Diyos. The best king of Judah. The mark of champion, the champion, the king, the champion of the sa lahat ng mga champion ng hari, no? Si Haring Hezekias, kahit nga siya nagkasakit siya doon sa Isaiah chapter, kung matandaan ko po chapter 38, nagkasakit sa Isaiah, di ba? Ay si Hezekiah. Ang sabi ni Lord, mamamatay na siya at the time. Pero nung manalangin at nagpakumbaba sa Isaiah, bumalik ngayon si Propeta Isaiah at sinabi, pinakinggan ni Lord ang kanyang kahilingan at pinagaling ngayon si Hezekiah. And then, dinagdagan pa ang kanyang buhay ng 15 years. Wow, yan ang gantimpala ni Haring Hezekias na hindi siya pinabayaan ng Panginoon kahit nagkasakit, nandyan, nabuhay pa siya ng 15 years hanggang matapos niya ang kanyang paghahari. Kaya sa Hezekias masasabi ko, successful ang kanyang paghahari sa lugar ng Judah. Magaling na hari dahil sumunod siya sa kanyang ninunong si David. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos, nanatili siyang tapat sa Diyos, nanatili siyang tapat sa kalooban ng Panginoon at sa batas ng Diyos. Ang reward niya, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Sinamahan siya hanggang sa matapos ang kanyang paghahari. Kaya church, gusto ba nating maging champion tayo? Sumunod tayo sa yapak ni Haring Hezekias na hindi siya nagsawa sa paglilingkod sa Diyos. Hindi siya nagsawa sa katatawag sa Diyos o kapapanalangin sa Diyos o sa pagtitiwala sa Panginoon. Then, time will come, natanggap niya ang kanyang reward. Tinanggap niya ang kanyang reward sa Panginoon. Ano yun? Never siyang iniwan. Ganon din po tayo, mga minamahal. Pangako niya sa Hebrew 13 verse 5, letter B, never tayong iniwan ng Panginoon. Never tayong pinabayaan ng Panginoon. Hanggang sa ngayon, kahit may problema, kahit may pandemic, hallelujah, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Bagkus, lagi tayong pinapatnubayan dahil tayo po ay buong pusong nagtitiwala at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya magkaroon po maging tatak po natin ang maging champion sa harap ng Panginoon.
maging champion para maging paborito tayo ng Panginoon. Amen? Ang mga champion ay paborito yan ng Lord. Bakit? Ay sumusunod yan sa Panginoon, nagpatakumbaba yan sa Panginoon. Ganun po tayo. Ganun tayo. Yun ang hinahanap ni Lord sa atin. Ang lagi tayong tapat at nanatiling tapat at laging sumunod kung ano ang kanyang nais. Kaya church, ngayon pa man, ipaganda natin ating sarili. Alam po natin, kailangan natin ang Diyos, hindi ang mga bagay dito sa mundo. Ano man ang mangyari dito sa mundo, never tayong pabayaan ng Panginoon kung tayo po ay patuloy na nanatiling tapat sa Panginoon. Hallelujah. God bless you po. Hallelujah. Kahit po'y manalangin, sa aming Ama, salamat po sa mensahe mo. Salamat sa encourage mo, Lord, na tunay o Diyos, na kami dapat sumunod sa iyong kalooban para kami, Ama, ay maging champion sa iyong harapan, ay ang sumunod at magtiwala kami tapat sa iyong mga pangako, managtiwala kami sa iyong mga salita, at magtiwala kami kung ano ang nais mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa gabing ito. Pagpalain mo lahat ng nakinig, nawa, Lord God, na patuloy mo po kami samahan hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat sa lahat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po, Pastora Ruth, sa napakagandang mensahe. Sige po, yung mga may prayer request po, pwede nyo pang ihabol. Sige po. Ba't mo walang sound? Makakayani. Yung mga may prayer request pa po, sino pa? Mahihiya po siya. Mayroon. Pastor Alay. Pastor Vic, nakamute po kayo, Pastor Vic. Na? Ay, okay na pala. Pastor, mahina po kayo. Ako? Hindi namin kayo marinig. Hello, ayan po, naririnig na po. Pastor Rochelle. Ayan po, naririnig na po. Sobrang hina po eh. Rinig po, Pastor. Rinig naman pala eh. Sige po, yung mga may prayer request po, pwede po nyo pang ihabol ngayon habang di pa tayo nagsisimula. Si Tita Jen, may prayer request? Nakamute ka ta. Saan mahina? Pastor. Yan na. Hello. Yan. Ano po, makapagsimba ako ng araw ng linggo, may mag-duty po sa akin. Talaga, Prayer request po. Okay, maka-attend ng Sunday. Si Pastor Rosen po, ano kaya? Patuloy na pasasalamat sa Panginoong Diyos dahil maayos yung ating connection, internet connection, at meron tayong ganito mga fellowship. Naman dito, okay na dito. Okay naman dito. Yung anak niyo po ba tuloy na sa Japan? Makakasama na po? Oo, and nakakatuwa. Salamat, talagang binibless niya yung anak ko. Out of 10 athletes ng Pilipinas, 7 yung kanya. Tangkal naman po. Sister Daisy, meron na yung kanyang health prayer request. Sige po. Si Nanay, health din. Okay, parang lahat gusto health. Health and wealth. Health and wealth. Si Pastor Vic, baka meron kayong specific na prayer request. Yung inyo pong personal prayer request. Ang pang church. Sa church. Okay po, sige po. Wala na po bang habol? May absent wala si Ate Lani Prayer request ko, matuloy ako sa Sunday. Plano kong pumunta, namimiss ko na kayo. Service. Sige po. Pastora, sa anniversary ka pumunta. Sabi na lang, magdadala na lang ako ng pagkain. The Sunday po yan, Pastora Zen, yung anniversary po. Opo, nakita ko nga 27. Doon na lang ako pupunta. Sige po. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Pag-pray natin yung ating mga prayer requests.
specifically sa ating church, yung vehicle, para matuloy na yung ating Aleo mission trip, yung sa mga kapatid natin doon sa Kabikulan. And then yung ating 18th year anniversary, nagaganapin sa last Sunday ng buwang ito, at maging sa membership ng ating church. Commitment na rin po, ipag-pray din natin dahil kailangan natin ng mas marami pang manggagawa sa ating church. Maging ang growth ng ministries natin, maging sa LGC Metroville, pag-pray din natin yung kanilang yung plano ni Lord sa Metroville. Parang nafe-feel ko magkakaroon to ng church building na nararamdaman ko na Okay, so tas yung karamihan sa atin ng healing ay yung request ay yung kanilang health sa family. Si Sister Daisy, si Nanay Cora, si Pastora Ruth, yung health din, si Pastora Mirna. Maging yung financial, pag-pray din natin. At si Tita Jen, yung maka-attend siya ng Sunday na makahanap ng kapalit ting Sunday. Si Pastora Zen, yung kanyang Thanksgiving prayer at mga prayer request na natugon. Pastor, ako marami estudyante. Marami estudyante. Opo, sana makain na ako dun sa training ko kay Aline. Okay, sige, pag-pray na natin. Okay, sige po. Sabay-sabay natin. Sabay-sabay tayo po mananalangin at i-close ko na lang po. Sige po, let's pray. Heavenly Father, we thank you. Thank you, Father. Gracious Heavenly Father, salamat po Let's sa mga pray. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you po. Magsama sa amin sa araw-araw. Bawat isa na nagnanais na lagi kang makita ng mukha. Maghinta Panginoon sa buhay namin. Lagi kang nagbibigay, Lord God, ng lahat ng pangangailangan. Salamat o Diyos sa inyo pong vision sa Loving God Church, magkaroon ng vehicle. Gamitin, Lord God, sa mga mission trip na gagawin namin. Salamat po, Panginoon, patuloy mong pangunahan ang mission trip, Lord God, sa Alayao, kung mabisita mga kapatid doon sa Bicol, Lord God. So, Panginoon, hindi namin magagawa, hindi namin sabihin sa Panginoon, pinalangin din namin, Lord God, ang membership ng Loving God Church at commitment, Panginoon, ng mga members na patuloy sila, Panginoon, na magpagamit sa inyo, na hindi lamang na sapat, Panginoon, na sila ay nakaupo din sa Sunday. Sila, Panginoon, ay walang gagawin sa inyo, walang gagawin, Panginoon, para sa inyo. God, ang bawat isa na kumikilala sa inyo sa loob ng magkaroon, Lord God, Panginoos, upang ang ministry ito, Lord God, ay salamat po sa pagbubukas ng Panginoon para sa Loving God Church upang lalong magsubong, Panginoon, ang paghahayag at pag-disciple sa inyong Panginoon. Palakas. Lord God, kalamasang pisikal, Panginoon, ang kalusugan ng bawat isa, patuloy mong ligaw sa amin. Ingatan mo kami, Panginoon, habang kami, Panginoon, ay gumagawa at insitos ang plan sa aming tahanan, ang plan sa ministry ng God, yung tingatan mo. Dahil din, God, ang nalalagay ang nagkasari ng Loving God. Lahat ng pangailangan ito, pag-usapan yung meeting ng Sunday, Lord God, ay magagawa. Ito yung mangyayari ng Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ng commitment. Bibigay, mag-contribute, Panginoon, para sa pagkain dito sa gaganaping anniversary ng Loving God. Sa Metroville, Lord God,
Panginoon, na inyo pong ibibigay ang church building para sa mga mananampalataya sa lugar na yun, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isang nag-commit, Panginoon, doon sa LGC Metroville, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga namumuno doon. Kailangan silang bigyan ng kalakasang spiritual, maging sa physical, Panginoon, upang patuloy nilang magampanan ang kanilang tungkulin. Salamat din sa mga members sa Panginoon. Patuloy sa sumusuporta sa GUI. Mga members sa ito ay patuloy sa pagpapalagi. Salamat sa Diyos. Salamat maging sa mga kapatid namin nagtatrabaho. Pag-iingat, Panginoon, ang inyong gawin. Maging sa mga prayer requests na tinugunin na salamat, Panginoon, sa mga pagkaroon na ng papalit ng sa schedule ng iyong Lord. Salamat, Panginoon. Nagpunta sila sa upang kami ay tulungan at turuan ating champions sa aming pananampalataya sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Paglilingkod, kaya ng pagpalakman sa namin ang lahat ng ito, Panginoon Diyos, ay kinatagpo na Panginoon Diyos, kasama po, Ama, all sinigil to our life, Panginoon. Kayo po ang magpasari, kayo po ang magpasari. Maraming salamat, Panginoon po, sa missionary work, missionary works na namin. Maraming salamat, Panginoon po, Lord Jesus Christ, in the God of Jesus. Salamat, Panginoon, maging sa pag-aaral namin kay Jesus. Ano namin kayo manuwaan, Panginoon kay Jesus. Divinity Masteral, maging wellness kay Jesus. Salamat po, Panginoon, sa natapos naming gawain at nagpakilala ka, Panginoon, sa amin. Di mo kami iwanan, Panginoon, kung tatalikuran lamang namin yung mga bagay na makakasagabal sa amin, lalo na sa paglilingkod namin. At salamat po, Diyos, sa pagpapaalala mo sa amin ng bagay na ito. Nawa ay amin pong isabuhay at amin pong gamitin ito sa aming lakad sa pananampalataya. At ang bawat isa, Panginoon, ay amin pong inilalapit sa inyo na patuloy mong ingatan, Lord God, sa araw-araw, Lord God, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pag-aaral, at maging ano man ang ginagawa nila sa araw-araw na buhay nila, Panginoon. Tanging ikaw lang nakakaalam, ikaw po siyang mag-ingat sa bawat isa. At dalahin ko rin, Panginoon, na sa bawat prayer request na tinutugon mo, Panginoon, lalo pa, Panginoon, na lumapit o kumapit pa kami, Panginoon, habang mga request na ito ay inyo pong sinasagot. Salamat, O Diyos, dahil hindi mo kami pinababayaan ni kailanman, Panginoon, ni tinalikuran man, Lord Jesus. Dahil yun ang pangako mo sa amin, Panginoon, na ang bawat isa na lumalapit ay hindi nyo po tinatalikuran. Salamat, O Diyos, sa mga prayer request, Panginoon, na nabanggit ngayong gabi. Alam ko po, Panginoon, na lahat ng gumagawa ka na, Panginoon, sa mga prayer request na ito, at unti-unti na, Panginoon, na tinutugon na ang mga prayer request na ito na amin po nasambit sa inyo. Salamat, Lord, sa buhay ng mga leaders, mga pastor, Panginoon, ng Loving God Church, maging sa Metroville, Panginoon, maging sa Alayaw, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay ng kalakasan sa bawat leaders ng Panginoon. Na lagi sila, Panginoon, maging handa, Lord God, sa mga pagkakataon na may gagawin ng kaaway, merong mangyayari, Panginoon, na hindi namin inaasahan. Lagi mong gawing handa ang bawat isa upang malabanan, Panginoon, mga gagawin ng kaaway. Salamat, O Diyos, at pinupuri ka, sinasamba ka namin, Panginoon, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good night, everyone. God bless po. God bless. God bless po. See you soon. See you soon.